so much po for being here. Alam ko po may traffic po. I just came back from taping ng TikTok lang to promote the concert. So, thank you po. Kumain na po ba kayo? Kumain na po kayo? Okay. Hello pa. To concert. So, anong ma-expect naman namin dito sa concert mo after a long time, di ba? Yes. Kailan ba yung sikat yung first and second po kasi na produced by Viva na concert, which is yung Sikat Ako and Sikat Ito. That was 2019 pa po. No? Tagal, So, I did a concert last April 13. It was produced by Star Image. Pero this time po, this is going to be, of course, obviously Viva po. And then now, I'm very, very excited po kasi this is going to be so much different than what I did before. nung nakaraan po. Kasi ang kinaibahan po kasi nito, ito sasabihin ko na po, I'm please. singing, I will be singing men's songs po na gagawin ko pong pambabae. Divafying, pambabae. So this is going to be exciting kasi hindi lang po, kumbaga pinag-isipan po talaga namin kasi yung repertoire. Kasi kailangan po namin maghanap ng mga songs na hindi pa nakakanta ng mga Filipino singers po. Dito. Okay. Yung mga songs na meron pong international and local artists. So, yes. So, medyo nahirapan kami at first kasi sabi ko, okay, sino pa bang pag minsan may naiisip kami na kanta na, for example, pwede itong song na to kasi pero once na i-search namin, nakanta na yung ganito. So, hindi pwede. I mean, So, kailangan talagang ikaw lang talaga magagawa nun. we really tried po na most of our po ng mga nasa repertoire po. At nakompleto mo naman yung repertoire mo. Yes, opo. Sa tulong po of course ng aking musical director na si Sino? Sir Mon Faustino. Siya din po ang musical director ko po nung yes. Dahil po yes, matagal ko na rin po kasi kilala si Tito Mon. Pwede ba malaman kung anong song inisa para may idea kami? Oy. Pwede ba yun? O doon na lang sa concert. Mas Isa lang naman, di ba? Well, sige. Siguro ang Oo, para may, di ba? Parang Patikim. patikim na rin. may patikim na. Oo, parang na namin patagalin. Ito, Catherine, nasikat ka naman, di ba? Huwag na natin patagalin to. Sige, parang ngayon ko lang din gagawin to. Yeah, no? sige. Sige po. And for example, for this one na medyo unexpected, nasundan yung 2019 concert mo. To think, I mean, I know it's pandemic, but yung iba right after the pandemic, di ba may mga concerts na sila. So ikaw? siguro din po kasi actually po kasi nung pandemic days po parang din po kasi kami sa pagla-live stream. So parang after din po ng pandemic, parang we still continue doing live streaming din po. But then, yun nga po nung na-miss ko din po kasing mag-gig. So si Boss Vic, di ba po nag-music hall po kasi ako dati na nire-rent ng Viva dati yung music hall. So Viva artist perform po sa music hall pero parang giniba na kasi yata. So Boss Vic nagpagawa siya ng Viva Cafe specifically para sa mga katulad po namin na kasi sabi ko din kay Boss, Boss, na-miss ko na mag-gig, baka po pwedeng so he did this and medyo nawili ako. Actually isang taon din ako, parang regular gig po kasi siya sa Viva Cafe. Opo, magto 2 years na po ba? Mag 2 years na po ang Viva Cafe, no? Yes. Opo, so 1 year, halos 1 year po akong nag-gig sa Viva Cafe. Parang regular, parang twice a month. And then Boss Vic, actually po hindi pa din talaga ako masyadong prepared nung sinabi ni Boss Vic na tara, concert na ulit tayo. Ilang beses din akong umatras muna. Sabi ko, Boss, wait lang, parang natatakot pa ako ulit. Kasi syempre iba po pag concert scene, di ba? Grabe yung pressure. Pero this time po, ayun, pinag-uusay. Nung last po kasi, yung nangyari po kasi nung April 13, yung Katrina Zicon, saan ba ito ginanap? Sa Samsung Theater po yon, April 13. Bago po ako nag-concert 2 weeks. 2 weeks before po ako nag-concert, na-appendectomy ako, na-operahan ako bigla. So akala ko ika-cancel namin yung
concert. So, concert ka after 2 weeks? Opo, tinuloy pa rin po namin. Mga almost 3 Ito weeks. ng April na to. Opo, nandiyan, naalala mo nung ika pa ako nung nag-press conference kami nun, pero kasi ang hirap na pong i-cancel nung show. Pero medyo in pain po ako nun, ano lang ako, painkillers lang na. What was your first concert and when? And where? 2019 po, sa New Frontier din po. Sabi na, so 2019 din yung second concert Yes. mo? May nagkasunod po ni Boss Vic. Same year? Same year po. So ngayon, after nung April 13, si name year din po ulit ni Boss Vic. Galing ni Boss. Amazing. Magsa-same year din tayo. Can you name, it's last, can you name the artists that you've performed with na mga big name artists that you share the stage with? Of course po, ang pinakauna po si Tito Gary. Kasi kay Tito Gary po ako nanggaling from X Factor. Inadapt po agad ako ni Tito Gary from X Factor Philippines noon sa Manila Genesis until Manila Genesis co-manage with Viva po ako. Until ngayon po nakalim. 2012 po, 2013. Search ko na lang. 2012 po kasi yung X Factor. Right after. After X Factor, pumasok po kami sa Gary V. So, after 2013, mga 3-4 years po ako sa Manila Genesis, tapos na po ako sa Viva nun. Pero ngayon po, Viva na lang po. Ma'am? Wala. So, Ano po? anyway, kasi umalis ka na, so nasa Viva ka na. Apo. Okay, thank you. Yung question, parang kasi kilala ka sa pagbirit, ganyan, yung boses mo ba, aside from yung X Factor, nag-train ka ba to get to that level? Parang lang po, parang self-training lang din po, tapos parang ina-adapt ko lang din po yung mga turo ng ibang vocal coaches, pero wala po ako ng talagang yung may session talaga na ginawa. And is there any song na tingin mo, parang nahihirapan ka or takot kang kanta? Wala. Parang Ay, parang wala naman Nabanggit ko yung, di ba kinanta ko sa Bleeding Love? Oo, tapos parang kinaya ko naman na siya. Siguro technique lang talaga. Actually po, may mga songs po talaga na mahirap, pero pag mahirap, di ko na rin pinipilit masyado kasi parang lahat kasi ngayon documented. So kapag kinanta mo, tapos parang medyo nag-failed ka, parang ang hirap, parang forever nang nandoon. Ano kinakanta mo nung nagsuklay diva ka? Dangerous thing lang, Tita Ray. Beyonce. Beyonce. Okay. Next, okay. Alan? Agad. Kaya May mga guests ka ba? Iba or solo lang? meron po akong mga guests, pero hindi ko po muna sasabihin. Pero dahil po lalaki po ang ating mga kasatay, puro lalaki din po ang ating guests. Oo. Sikat sila, At ito ba po, meron kaming gagawing medyo kakaiba sa anchor namin na ito po hindi ko po pwedeng sabihin kasi mawawala na po yung element of surprise. So sa tingin mo, ano yung challenge or yung may enjoy mo about yun nga, yung gagawin divify yung men's songs? Ayun, syempre nag-uusap kami ni Tito Mon, yun nga, kasi medyo challenging kasi paano namin siya gagawing pang diva or paano ko gagawing sa akin. Pero depende po kasi sa arrangement na gagawin din ni Tito Mon. Doon ako magfa-follow. Pero gagawan ko talaga ng paraan to para maangkin natin to. Kasi alam mo po yung parang yung thought po na yes, it's a man song. And of course, parang kung kaya po ng lalaki, of course kaya din po ng babae gawin pong parang gawing i-own ba? Hindi, sorry, not i-own, sorry. Please call me. Hindi i-own, yung parang gawa ng Version. gawa ng sariling version din. Apo. Na-inspire, actually, it's me doing this, na-inspire din po talaga ako sa mga, of course, first of all, sa mga sa mga idol ko, si Ate Reg, Beyonce. So, yun po yung ipuput up ko to, yung inspiration po ng lahat din ng ito. Tapos may tataas pa ba yung boses mo?
Siguro, Highest note mo. hindi ko po alam eh. Alam ng mga fans. Ang Hindi ko, highest note alam mo. niyo po sa totoo lang, ano lang po talaga ako, sa tenga po ako, hindi po ako nagbabasa eh. Hindi po ako nagsusulat ng mga ng mga notes. Tenga lang po talaga ako. Pero I can play some instruments. Well, that's it. Pero kaya ko naman sa And parang nalaman ko may parang meet and greet. Tama, parang sound check, may ganong... Opo. Very Korean na yan. Yes. Wow. Doon po sa SBIP na tiyan, meron po siyang soundcheck and meet and greet. Actually, first time ko lang din gagawin yung soundcheck kasi dati may meet and greet. Pero pag soundcheck ba, nasa soundcheck po sila? Ganun po ba yun? Ganun. Siguro hindi ko alam talaga. Manonood sila. So, So, may dapat- idea ka na kung anong gagawin mo dun sa So, dapat sound pala check. nakaganito na yung buhok ko rin. Well, siguro kailangan medyo i-minimal namin ng konti yung mga, kasi baka hindi na sila masyadong ma-surprise, no, kapag masyadong lahat na namin. Usually po kasi pag parang run-through na po kasi yung gagawin namin sa soundcheck eh. So, siguro, pag mangyayari po niyan sa soundcheck, mga patikim-tikim lang. Oo. And parang sa ibang artist yata, parang kumakanta sila ng songs na wala din sa... Kumakanta Actually. sila. Magandang idea. Perfect. Hindi ko po alam yan. Hindi ko po talaga alam. Pero, yan. Parang may parang added value dun sa... Para ko parang para sa kanila lang na... Tama nga. Kasi parang even si Tito Gary, hindi niya ginawa yung may soundcheck sa ticket na Uso ngayon eh. Oo nga, oo, sound check. naka-Korean. Thank you. Thank you, Karen. Oh, Mr. Jojo. Hi, of Kat. Roger Ay, Dance. Ay, ala. Hindi po abot. Okay. Hindi na ako, Jojo. Oh, ito. Ano? Kat, hindi ka ba, of course, because of your vocal prowess, talagang automatic diva ang pwesto sa iyo no? Pero hindi ka ba nag-iisip na sumubok din na makipag-collaborate sa rappers? Diba like si Mariah, nagsimula siya hero-hero, but then nung naramdaman niya yung trend naging hip-hop, kahit na kaya niyang bumirit, nag-iba siya. And then si Regine din, nagkaroon ng time na sige, gawa tayo ng low-key album. Ikaw ba may ganun ka as artist now na you've been around for quite a while? Opo, actually, ang napakaganda po. Thought po. Para po sa akin, kasi I still see myself na, na parang hindi pa naman sobrang tagal, parang newbie, parang minsan I see myself as newbie. At bata But ka pa. Even, if I always see, Ate Reg, sometimes parang siya kasi talaga yung tinitingala ko na, talagang ina-idol ko talaga when I was young. So, there's a time po na, kasi minsan, it's a little hard also na pag kumakanta kami sa mga shows na people or clients request songs na talagang puro matataas. And minsan po talaga may pagod siya. So that comes in our mind po na parang dapat may mga ganito tayong kanta na chill lang, na para minsan napapahinga din. And sa collaboration naman po, if my chance po talaga, yes, I would really love to do that po. Kasi ngayon po, kunyari, merong mga parang, mga singers po abroad, or kunyari especially mga content creators now, na yung mga reactors now sa YouTube na nagre-react sa mga singers. Parang they've been messaging Filipino artists like me also na can we collaborate? And then if I have time, I do it. And then actually it's actually I appreciate them also for kasi minsan malaki din ang following base nila. Oo. So for them to think that na nakakatuwa din po. And ay naman po parang kapag may kaya ng oras, talagang pinagbibigyan ko din naman po. Tama. Kamusta yung boses mo? Because we know na madaming mga singers, especially pag may range sa'yo, of course they don't tell the public na nahirap or naparusahan yung boses ko, or minsan wala na nga akong boses, na minsan kailangan pang ipa-doktor or ipahinga. Ikaw kamusta? So far, okay naman po. Siguro din po, ang discipline po kasi na ginagawa ko is
if I feel that I still eat chocolates, nagmamalamig pa din ako. Hindi ko nire-restrict yung sarili ko mo. sa mga ganun po. Pero ang pinaka-disiplina po ng ginagawa ko kapag I feel like my voice is very tired, tinutulog ko po, tsaka talagang pahinga lang po. Hindi ko na po muna pinipilit na kumanta ng kumanta. Tama. Para at least condition pa rin sa mga susunod na ganap po. 2 more questions. Napansin ko dun sa YouTube channel mo na ang tagal nung huli mong upload. I think yung huli mong upload, Saving All My Love For You. And then, ang sunod na yung mga, maybe this time na Ashoka song. Bakit ganun? Kasi po minsan may mga... Like 7 months yung pagitan, di ba? Meron po akong actually sa YouTube account ko po, meron po akong mga collaborations with other artists na nai-imbak. Minsan po kasi ang hirap din, it's fun to collaborate with Filipino artists din po talaga, kung sa totoo lang, or lalo na kung madami po kayo. Kaso po, mahirap po minsan yung pag mag-shoot na kami. Yung recording kasi madali lang. When we record po songs remotely lang sa bahay-bahay. She can lang do her namin. part, you can do her part. Opo. Kaso po minsan nagkakatalo na po talaga sa schedule. Kaya po ang alternate po na ginagawa ko sa ganun is pag nagvi-Viva Cafe po ako, kinukuha ko na lang yung team ko na i-record yung game professionally din para may content pa rin na pumapasok. Pero yun nga po, actually ang dami ko pong mga nakaimbak, may Christmas song pa ako na mga content na mga covers. Tapos meron pa akong ibang collaboration with yung mga ABS-CBN boys, sa mga TNT na sila Kimo. Na hindi pa nilalabas. Opo, hindi pa po kami nakakapag-shoot. Kasi nahihirapan talaga kami sa schedule. Pag pwede ang iba, isa ang hindi pwede. Yung ganun. So minsan parang, sige na nga, ako na lang maglalabas ng cover mag-isa. Pero kasi sa strategy po ng YouTube contents po, mas nag-a-up po talaga ang following pag may collab. Tama. Totoo po yun. Kailan mo, second to last question, magre-record ka ba ulit ng original para may kasunod naman yung Lason Mong Halik at yung nasumikat later on parang di ba? Ako hindi ko nga din po ina-expect, parang after 3 years After 3 years dun kumagat talaga. Pero may mga ni-record po ako nung mga nakaraan, hindi lang po namin nagagawan pa ng music videos. Actually, sino ba yun? Sir Benny Saturno and may isang kanta po na, of course sa concert po kakanta din po ako ng originals po, no? But meron po kami ginawa ni Sir Benny Saturno na parang Malalason Mong Halik siya. So we'll never know, baka mamaya biglang mag-pop up na lang siya dyan. Kasi yung Lason Mong Halik, sa totoo lang po yung sa first year noon, as in not even a million views po yun. Yeah. Wala po talaga, sa gulat na ako after 3. Sabi ko, ay, wow. So, malaman po natin. Ang final question ko, takot ka pa din ba to make it really big? Like I remember before the pandemic, sinabi pa nga ni Martin na parang gusto kong kunin sa The Singer, but then ikaw lang ang tumatanggi, na parang may ganun kang hesitation to go really big because you can, diba? And people know that. What are your thoughts, please? Siguro po ngayon okay na din po. Great. Kasi malaki na si Kendrick eh. Oo. Na yung jugets ko eh. Yun lang naman po inisip ko kasi nagsuschool pa yung bata. Medyo ayoko pong ma-absent sa sa paningin niya na po. Pero actually po, may last yung last na, like for example, dapat po yun eh, last year, or January this, sana, yung Britain's Got Talent. Sana kaya lang hindi lang yata nag-workout sa schedule kasi gusto nila lumipad ako agad tapos matetenga ako ng 1 buwan doon habang naghihintay. So syempre sayang naman. December po yun yung parang hihintayin ko. Sayang naman po yung mga trabaho dito. So syempre, dahil ako po ay isang alipin ng salapi, pipiliin ko po ang trabaho Aren't we all? dito. Diba? Kasi so, siguro next time, baka hindi lang siguro meant for me now siguro. Kasi kahit po yung American Idol, po yun after pandemic,
nag-audition, nagtitipili ako ng alas 4 ng madaling araw. Dinaanan ko na lahat ng levels, parang diretsong audition na ako sa hindi na ako dumaan sa, kasi sila naman po yung parang nag-message sa akin, nag-email sa akin. Tapos, ginawa ko yung audition alas 3 ng madaling araw kasi iba yung oras sa kanila dun. So, alas 3 ng madaling araw dito. Tapos parang after level 4, kaharap ko na yung mga producers ng show. Sabi niya, can you come here next week? Sabi ko, ay wala po ako dyan. Akala nila nasa States ako. So sayang talaga yung American Idol na yun. Ano yun 2 years ago. 2 years ago. 2022. Opo, mga ganun. 2 years ago. Naalala ko po. So pag madaming trabaho, tagilid, mag-abroad, paano pag sinabi naman paano pag request ng mga mahal sa buhay na wag na munang umalis? Pagbibigyan mo ba? Alin po, Mas sir? ipa-prioritize mo ba? Depende po sa sitwasyon Kasi kunyari pag yung mga competitions po na kaya pa rin ako, tapos papauwiin naman din nila ako. Okay lang sana, kaso gusto nila maghintay ako doon. Wala naman akong gagawin doon. Maghanap ako ng abang doon. Salamat. Thank you po. Si Mr. Nicky Wang. Hi, ayun, pwede na mag-adjust. Pero, to add to the previous question, hindi na nag-reach out sa yung American Idol since then? Hindi. Or hindi ko po alam kung may American Idol ba ngayon, pero parang hindi. Meron. Baka yun po yung nagra-run ngayon. Oo. Kasi siya parang pa kasi siya, in advance yung nila noon Parang naghahanap na agad. Naalala ko, iba't ibang, naka-zoom kami noon, iba't ibang bansa yung mga, tawag dito, yung mga nag-audition. Sabi ko, ay shit. Sabi ko, sayang. Sayang talaga. Pero wala man, yun nga, walang pangikinaling sa part mo na sana may option na lumipad ka doon ng sa lilipan. Nahinayang ako. Actually, may tourist visa naman ako, kaso that's illegal if I do that Baka mamaya maano pa ako doon. Kasi work. Ayoko mag-risk ba? Let's talk about the concert again, Sikat version 3. Yes. Alam namin na ikaw very collaborative ka sa mga project mo, concert or shows. Pero this time dito sa Sikat version 3, gaano ka ka-involved dito sa concert na to? Actually, hindi ako masyadong kasi po ngayon since it's going to be with Tito Mon Faustino, tiwala kasi ako kay Tito Mon, isisend niya lang sa akin lahat. Ang tanging trabaho ko lang is gawan ko ng paraan paano ko magiging Katrina 5. Paano ba tawagin yun? Diva 5. Cat 5. Yung pero it's going to be challenging po. Kasi these songs, hindi ko pa, kumbaga, familiar ako sa songs po, pero never ko pa kasi itong, syempre may expectations din yung mga tao na, ay, syempre dapat ibirit niya to and all. Pero, tingnan po natin kung depende kasi, minsan depende sa sitwasyon na hindi naman pwedeng ibirit ko lahat, no? Pero, I can assure sa mga manonood na talagang aayusin ko talaga namin ito. Kasi, it's really a different idea. Nung ginagawa po namin to ni Direk Paolo Valenciano, nung biglang naisip na, what if you sing men's songs? Sabi ko, huy, pwede, tas ang dami na agad umandang sa isip. Even sa wardrobe, ayan na, grabe na yung mga ideas. So, sabi ko, huy, Paolo Valenciano po ako. Yes. So, ano yung mas nai-enjoy mo? Yung involved ka o yung tulad dito ng version 3 na parang bibigyan ka ng material at ikaw na yung mag-isip ko pa paano siya gawin Katrina 5. Actually ngayon mas less less stress, pero may pressure pa rin. Pero syempre ang pinaka-pressure kasi dyan yung naiisipin ko kung paano. And also, actually, naging involved din naman po ako sa pagpili ng songs. Grabe yung pag-research namin. Kasi ngayon nga po, kunyari, may kantang ganito. Tapos pag mayroon ng kumantang babae, dito sa Philippines po, ang tinatarget po namin yung wala pang kumakanta dito sa, na babae. Parang, kiss na yan, sayang yung kantang ganda. Diba? Tapos iisip na naman kami ng bago. So, challenging din po yung pag-iisip ng mga songs, actually. Sige, last question na lang.
I think this effort to parang do something different is part of your way to reinvent yourself, to stay relevant. Well, ito sa akin lang to, no? Pero in a very dynamic environment ng music na ngayon, usong-uso ang P-pop, mga very, yung mga kumakanta kasi bumubulong na lang. Saan nakapwesto si Katrina Velarde na alam na empower his vocal? Actually po, may adjustment din po isa. Kasi minsan, Chicken burger. weather, di ba po yan, katulad yan. Dati, weather ng mga biliteras, di ba? Biliteras online. Actually, mas mahirap hindi makipag-compete, makipagsabay sa mga nagtitrend ngayon. Kasi, Chicken. parang na-establish na kami, kunyari ako or yung mga village singers, nag-billet kami. So, if we adjust singing, same way po or parang same type po ng mga nagtitrend po ngayon, like yung mga pipa na mga pretty, magaganda. Parang kaming hindi bagay sa amin. So, we need to stick and we just need to do it. Actually, kaya gaya nga po ng sinabi ni Ate Rich, hanggat may nakikinig pa sa amin, kanta lang na lang. Maraming salamat. Thank again. you. Good luck to your Thank you. concert. Ay, Mr. Jojo Gabinete, where are you? Ayan. Yung pandemic, lalo na ng 2021, naging very challenging sa'yo. Kamusta ka na ngayon? Okay na siya ngayon, ano? Happy. Yes. Okay. Masaya po. It was, yun po ang isa sa mga naging, madilim po na chapter ng life ko. Pero, and I need to also, parang, yun po yung time ko na, nagkaroon po ako ng time na mag-isa po talaga, without friends also, just with my son. And, so, mahirap po yun Pero, actually, yung galing nga, hindi ko din alam paano ako singing helps me a lot po talaga. Kasi, parang, after with what happened, parang kumanta din agad ako. Naalala ko, concert pa ni Tyro. Online yun online concert ni Tyro. Kumanta pa rin ako, pero, it was very hard for that time. Pero ngayon po, yung pag-create po ng music, doing contents, tapos collaborating with other artists, producing my own music po, it really helps me po. Parang yun yung naging healing ko. Noong 2019, pinanood ko yung concert, may segment doon tungkol sa love story nyo. Dito ba sa upcoming concert mo, may tribute ka para sa kanya? Kasi malaki yung influence ng music niya sa'yo. Opo. Malaki po yun. Kasi tinulungan po ako ni Mike na siya po kasi before, nung matagal ko na pong kilala si Shopee ang tawag sa kanya kasi Shopee ko kasi kami. Matagal ko nang kilala si Shopee even before na naging kami nun. And nung mga time na parang akong may mentor. Actually, nung tumira siya dito, sobrang na-amaze yung marami pong gusto siyang maging friend. Or maraming gusto talagang, sobrang tutuwa sila. Kasi grabe yung knowledge niya. Grabe talaga. Nagulat ako, even ako na hindi ko naman alam paano mag-produce na paano gumawa ng mga arrangement, paano magsabi sa ibang sa arranger na ganito gagawin, ganito. Sa kanya ko lang lahat natutunan. And even yung may mga taong may knowledge na, meron pa na-realize nila na meron pa pala kaming hindi alam. So, it really helped me a lot. Natulungan na talaga ako ng malaki sa even Tito Mon, they're very good friends po kasi si Shopee ang drummer ni Tito Gary pag nag-US tour. Sila Tito Gary. And kapag pag nag-tour si Kevin Little, dito siya kasi ang nagpo-produce or drummer siya. And it was a very good parang mentoring, na-train ako. Sobrang workaholic ng taong yun, grabe, buong araw. Pagkagaling ng studio, pag-uwi ng bahay, music pa rin.
Hindi ko kaya yon, hindi ko kaya. Parang medyo nafe-fed up ako pag ako. Pero now I realize na ganito pala kapag sobrang dedicated ka sa ginagawa mo. Ang laking pangalan niya sa US. Apo. Thank you. Thank you po. Okay. Oh, si Charmy daw magtatanong. Kasi si Charmy. Hi, teacher. So, anong side ni Cathy mo makikita sa concert? Oh, syempre empowerment. Very kontrabida yung ano, no? Hindi ko naman sinasabi na very feminist, pero yung empowerment po na, yan, katulad niyan, we're singing men songs, gagawin natin pang babae na ang gusto ko lang iparating dito is, yun po, dahil nai-inspire nga po din ako ng mga taong mga iniidolo ko na, which is babae din, na kaya natin bigyan ng sarili natin to. Yan. Empowerment! Rawr! And how was it collaborating with Paolo Valencianos? I've known Kuya Paulo since X Factor Philippines days din kasi na-meet na namin siya. I remember Kuya Paulo that time hindi pa siya director eh. So kumbaga wala nang masyadong walang hiya. Hindi na ako masyadong nahihiya kumbaga if we have something in mind, madali na namin ma-open up sa isa't isa na, oh, Direk, maybe we can do this. Maybe, and then, minsan pag may idea si Kuya Pao, si Direk Pao na, oh, maybe we can do this, cut and this. And actually, Direk Pao was my first director also nung unang concert ko. Nung second, si Direk Miguel Tanchanco. Hindi din kasi yata pwede si Direk Pao nun. So, right now, masaya po ako kasi parang ito na yung team ko po talaga na na actually influenced by Tito Gary din po ito eh. So, thank you po. Okay, next, nurse, ikaw. Hi, Brad. Nurse from Ev. Ay ba? Question lang kasi naalala ko yung pagiging supply team mo. Talagang maraming nanonood that time kahit online lang. Anong masasabi mo sa old self mo ngayon na sikat ka na? My old self, ang itim ko na. Mukha akong burnan. Joke lang. Hindi Pag ko maitim ba, nakikita mukhang ko, imbornan sabi ko, na. Grabe ba ako? Oo, pag maitim ba, mukhang imbornal. Grabe Grabe naman. kasi talaga ako no, pero may iba ako. Pero, joke lang. Actually, kailan ko ba huling pinanood yung video na yun? Medyo matagal-tagal na rin, pero binabalikan ko siya kapag, sometimes, may feeling down moment, no? Minsan sa career na parang, okay, what are you going to do next? And then I watch the video ko, no? And then, tinitingnan ko how international artists recognize the video. Sabi ko, parang hindi naman po ako nagbubuhat ng pero sabi ko sa sarili ko nun, hindi to nangyari sa ibang nagtitrending na mga ngayon na nare-recognize yung video mo ng mga international artists. Yung mga big artists talaga. Kasi ngayon pag nag-trending yung video mo, okay, meron kang 100k likes and then 5 million views. It's trending already. Pero yung dati kasi, so nakaka-proud yung moment po na yun eh. Kasi yung trending days po kasi na yun, pag sinabing trending, buong mundo talaga siya, hindi lang siya sa Philippines. So, tapos alala ko, kasabay ko pa rin sila Petra Mahalimbuyak. Yun pa yung mga content creators na kasabay ko noon. Pero hindi po ako content creator. Nagulat lang din po ako na dahil sa video na yun, nandito po ako ngayon. So, sobrang thankful po ako sa how I see myself now. Ang laki po. Sobrang laki kasi from just doing singing contest sa mga barangay. And ngayon po, I remember judging nung Pumalit sa short It's Your Lucky Day. Tapos, pinag-judge po nila ako sa parang stars. Tanungin ko na nga. Nakalimutan ko yung title ng yung mga 50s and up na po na Nakikita ko po doon, nag-judge po ako, and nakikita ko po doon yung mga nakakalaban ko pa sa mga singing contest dati. So sabi ko, grabe, no? Yun din yung sabi ni Kuya Lucky, na parang, how do you feel, Kat, na dati kalaban mo sila,
Tapos na yun, ikaw na yung nag-judge sa kanila. Sabi ko, parang hindi ko nga po kayang mag-judge. Kasi itong mga singers po na to, galing amateur sing, magagaling po kasi talaga sila. Siguro po, it's not just meant, no? Minsan po kasi may mga ganun sa life, no? Pero sobrang, kung nasan ako ngayon, sobrang na-appreciate ko talaga. Kaya po, every time na I'm singing, I always do my rehearsals, mapa-rehearsals. Kasi what if this is gonna be my last performance? Ayoko namang mapunta sa social media yung nagaganyong-ganon lang. Ano, no? So, Ano yeah. yung worst fear mo na mangyayari sa'yo? My worst fear, I don't see myself parang doing something else. So my worst fear is if I lose my voice po. Yeah. And lastly, kilala ka sa mga cover songs. Ano yung pinaka-challenging song na kinover mo and why? Feeling ko yung ano po, itong last na ginawa ko with Jessica Villarubin, yung Air Supply medley. Kasi po, yes, kasi nung ginawa po namin siya, of course it's recording, no? Kumbaga may pahinga ka. Pero nung tinry na namin siyang kantahin ng live, mahirap siya. Pamatay pala. Kaya ngayon po yung sinasabi ko hindi din madaling kumanta ng panlalaking kanta kasi pag ginawa mo pambabae yung pag finip mo siya na pambabae, Mas lalo na mas lalo siyang mataas. kasi syempre parang meant po siya para sa lalaki yung song Tapos gagawin mong pambabae, ayun. Ang sakit sa lalamon, air supply. Mataas na yung air supply. Sumukuha kay Russell Graham. Oo. Sumukuha kay Russell Ay, Graham. sorry. Thank you po. Kat, after ba Shopee requirement na sa'yo na ang magpapaligaya sa'yo ay musically inclined din? Hindi naman po. Kasi ano naman po, it was a very good relationship po, to be honest. Kasi hindi lang po dahil sa music, of course po, kasi sobrang na-inlove din po talaga ako sa taong yun. Sobrang galing. Natutulala naman talaga kami kapag, Boss Vic met him. And grabe yung conversation nila. Minsan parang gusto ko na lang mag-exit. Pero yung sa relationship ko, not necessarily naman po na kailangan musically inclined. Kasi minsan kailangan din ng break. Ayun, Iba kasi naman. ito na po yung parang, ito na yung na-adapt ko na po kasi yung mga naturo niya sa akin. So parang yun na din yung ginagawa ko ngayon. Masaya ka naman these days. Apa, happy naman. Hanggang doon na lang ba? Kompleto ka na ng songs. Complete na po. Pero sabi ko kanina, meron kaming gagawin encore na kakaiba sa mga concert. May Christmas songs. Meron pa. Siyempre, hindi mawawala sa atin October yan. na, di ba? Mga OPM. Ay, wow. Nakakanta din ako ng original ko doon. Kasi parang pa-Christmas din po yun, naalala ko, kumanta ako ng Isang Himala. The original ko po yun. Doon pala yun. Okay. Yes, tapos Pasko na Sinta ko. Ano ba yun? Hindi tayo pwede. Oo, nakapag hindi tayo Wow. pwede ako. Ang cute, sobrang galing po na, sobra. Is there a song that describes your emotion right now? And can we hear? Can we have sample? My emotion right now, top Happy. of mind. Happy ako ngayon eh. Pero nung bigla niyo pong tinanong, unang pumasok sa akin, Go the Distance. Why not? Okay. So you will not sing that kasi tanggol yan eh. Grabe si Michael Alan. Bolton po yan. Grabe So, naman daanan. oo. Oo nga pala. Kaso may kumanta na. Oo, may kumanta na kasi. So, Michael Bolton yun. oo, Michael Bolton. Ano po bang gusto niyo, yung mahinahon o yung mataas? Yung mataas. Yung mataas. Patawa lang naman siya Akala na ko parang hindi sabi niya niya. gagawin yung mataas na mataas. Nabuo na po namin tong concept Tapos sabi niya, sana wag kang kumanta ng Whitney Houston dyan, wag kang kumanta ng Celine Dion, wag kang kakanta ng mga diva, Mariah, wag kang kakanta ng ano tawag dito, sabi niya, kasi
may running joke kasi sa social media na may nang bash kasi sa akin na paulit-ulit daw kinakanta ko pag Viva Cafe. Pero kasi sabi niya, kasi paulit-ulit na kinakanta mo, nakabili na ako ng ticket, see you. So nung sinabi niya yon, sobra akong natuwa. Kasi parang out of nowhere na ito yung concept na ginagawa nagawa namin. Tapos parang may magsasabi ng gano'n na, oo, hindi ako kakanta ng mga Whitney. So, ang galing, ang cute. Cute lang. Okay. Kat, meron ka bang kinatatakutan makasama on stage? Dahil ang galing din niya. Si Andre. Si Atbo. Parang wala naman po. Kasi ano po, if ever man po, hindi ko po alam kasi yung sa totoo lang po, hindi ko din po alam. Hindi ko po alam yung sagot talaga. Kasi I trust myself po talaga when it comes to singing po. So, That's a good answer. thank you It po. is a Ayoko good po mag-ano Oo. kay tiwala lang. Sila ang takot sila ang dapat matakot sa iyo. I still try to answer it in a very polite way po. Pero, feeling ko kung merong mang makikipag-showdown sa akin, siguro syempre lalaban tayo. Okay. Pero, yun po, wala naman po. So kahit sila Patti LaBelle pa yan, sa Ay, Lindy grabe Leon pa naman yan. yun. Grabe yun, iba yun. Patti Iba yun. Grabe. Iba din yon. Thank you. Sobrang mindful po ako kasi galing po ako sa girl group eh. So, alam ko po kung paano talaga mag-adjust. Kasi kapag po lahat na po is, nag-iiyawan na lahat, hindi po siya, maganda man pakinggan sa live, kasi parang ano siya yung goosebumps. Pero in a sense, kapag nawawala yung heart eh. So, since galing na po din ako sa girl group, yung adjustment talaga, lahat, kumbaga naaral ko Alam mo na yun. Naaral ko na. So, sobrang mindful po ako sa ganun. Actually po, kahit sinasabi na, ang dami pong nagsasabi na parang lagi daw ako, hesitant na Pero kasi hindi naman to showdown eh. Kung ang title is showdown, katulad ng ginawa namin ni Ate Lala nung ASAP versus, the title says it all, versus. Pero kapag mga production number na madami kayo, na ang ganda-ganda ng kanta, makabagdamdamin, parang hindi naman kailangan po. So, Okay lang sa'yo na ikaw yung oo, okay lang po. Kasi parang alam na din naman, if I sing solo, alam naman na po ng tao siguro yung kaya ko pong gawin po ba. So, thank you po.